Sa dulong bahagi ng Barangay Bonga sa Samar, kung saan ang mga bahay ay yari sa kahoy at pawid, at ang hangin ay laging may dalang amoy ng dagat at basang lupa, nakatayo ang maliit na tahanan ni Nanay Pacheta. Matanda na ang bahay, gaya ng may-ari nito. Ang mga haligi ay bahagyang nakatagilid, ang bubong ay may ilang yero na kumakalansing tuwing malakas ang hangin, at ang sahig ay maingay sa bawat hakbang. Ngunit hindi ang bahay ang pinakatanyag sa lugar. Ang mas kilala ay ang nasa likuran nito. Isang dambuhalang puno ng balete. Mas matanda pa raw iyon kaysa sa pinakamatandang tao sa baryo. Ang mga ugat nito ay tila mga higanting ahas na gumagapang sa lupa. Bumubuka at sumisiksik sa ilalim ng bakod, umaabot hanggang sa likod ng kusina. Ang kusonilbiyaw, ang katawan ng puno ay napakalapad. 3 lalaki na magkakahawak kamay ang kailangan upang mayakap ito. Ang mga sanga ay nagsasanga-sanga pa itaas na tila mga kamay na gustong sakupin ang langit. Sa umaga, nagbibigay ito ng lilim. Sa gabi, nagbibigay ito ng kaba. Maraming kwento ang umiikot tungkol dito. May nagsasabing may umiiyak daw sa loob ng punong kahoy kapag hating gabi. May nagsasabing may nakikitang babaeng nakaputi na nakaupo sa pinakamababang sanga. May iba namang naniniwalang tahanan iyon ng mga nilalang na hindi tao, mga engkanto, mga kaluluwa, o kung anuman ang mas matanda pa sa alaala ng baryo. Pero para kay Nanay Pacheta, isa lang iyon. Isang punong hindi niya kailanman pinutol. May dahilan kung bakit hindi dapat galawin, madalas niyang sabihin sa mga bata. Walang sino man ang nagtanong pa kung ano ang dahilan. Si Nanay Pacheta ay 78 taong gulang na. Payat, kulubot ang balat, at palaging may dalang walis tingting o palanggana. Balo na siya ng mahigit 20 taon. Ang tanging kasama niya sa bahay ay ang pusang kulay abo at ang mga manok na malayang gumagala sa bakuran. Maaga siyang gumigising araw-araw. Bago sumikat ang araw, nag-iigib na siya ng tubig sa poso. Pagkatapos ay magsasaing, magpapakain ng manok, at maglilinis ng bakuran. Sanay na ang kanyang katawan sa ganitong ritmo, na para bang kung titigil siya ay saka pa lamang siya tatanda. Sang undaga ng tag-ulan, mas malamig kaysa karaniwan ang hangin. Nagising siya bago pa man tumilaok ang manok. Tahimik ang paligid, maliban sa patak ng ulan na sumasayad sa bubong na iro. Dahan-dahan siyang bumangon at sinuot ang kupas niyang duster. Lumabas siya ng bahay dala ang timba upang magigib. Habang naglalakad sa likod bahay, napatingin siya sa balete. Gaya ng dati, nakatayo lamang iyon. Malaki, tahimik, at tila nagmamasid. Ngunit may kakaiba. May bahagi ng lupa sa paanan ng puno na tila bagong hukay. Tumigil siya. Hindi siya basta-basta natatakot. Marami na siyang naranasan sa buhay. Bagyo, baha, lindol, gutom, ngunit may kung anong pakiramdam na gumapang sa kanyang likod. Parang may taong nagkalikot doon kagabi. Lumapit siya. Ang lupa ay basa at malambot, at may bakas ng mga yabag. Hindi niya matukoy kung kanino. Masyadong malabo ang hugis, tila hinila lamang palabas ng putik. Baka aso lang, bulong niya sa sarili. Pero walang aso sa paligid nila. Matagal nang wala. Inilibot niya ang paningin. Tahimik pa rin ang buong baryo. Wala pang liwanag ang silangan.
Ang mga kapitbahay ay mahimbing pa ang tulog. Nagtaka siya kung bakit tila may amoy na kakaiba sa hangin. Hindi ito amoy lupa o dahon. May halong lumang kahoy at kung anong hindi maipaliwanag, parang kulob na silid na matagal nang hindi nabubuksan. Hindi niya gusto ang amoy. Napansin din niya ang isa pang bagay. May nakasabit sa isang mababang ugat ng balete. Isang pulang tela. Lumang panyo marahil o piraso ng damit. Hindi iyon sa kanya. Wala siyang pulang tela. Dahan-dahan niya itong hinila. Basa ito at may bahid ng putik. Habang hawak niya ang tela, bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang yumaong asawa noon pa man. Huwag na huwag mong gagalawin ang anumang makita mo sa punong iyan. Hindi lahat ng napupulot ay pag-aari ng tao. Napahigpit ang hawak niya sa tela. Sandali siyang nag-isip, saka ibinaba iyon sa lupa. Hindi na niya iyon inuwi. Sa halip, nagdasal siya sa ilalim ng hininga. Pagkatapos ay bumalik sa bahay at itinuloy ang mga gawain, pilit kinakalimutan ang nakita. Ngunit buong maghapon, pakiramdam niya ay may matang nakasunod sa kanya. Habang nagsasaing siya, parang may nakasilip sa bintana. Habang nagwawalis, tila may nakatayo sa lilim ng balete. Tuwing lilingon siya, wala naman. Sa hapon, dumaan si Aling Sela, ang kapitbahay niya, upang manghiram ng asin. Nagkwentuhan sila sandali sa may pintuan. Tila mas madilim ang likod mo ngayon, Paseta, sabi ni Aling Sela, pasulyap sa balete. Parang lumapad lalo ang puno mo. Ngumiti si Nanay Pacheta, pilit na binabaliwala ang kaba. Matanda na yan, ganyan talaga. Alam mo, sabi ng apo ko, may nakita raw siyang ilaw dyan kagabi. Parang may gumagalaw sa taas. Hindi siya sumagot. Hindi na siya nagtanong. Ayaw na niyang makarinig pa ng iba. Pagsapit ng gabi, maaga siyang nagsara ng bintana. Mas maaga kaysa dati. Humiga siya sa banig, ngunit hindi agad nakatulog. Rinig niya ang paghampas ng hangin sa mga dahon ng balete. Mahaba. Mabagal. Parang buntot ng kung anong nilalang na dumadampi sa lupa. Pinikit niya ang mga mata. Pinilit na matulog. Ngunit bago siya tuluyang dalawin ng antok, malinaw niyang narinig ang isang tunog mula sa likod bahay. Parang may mabigat na bagay na hinahatak sa lupa. At kasunod nito ay ang mahinang kaluskos ng mga ugat na tila gumagalaw. Doon niya unang naramdaman na hindi na lamang basta puno ang balete. Parang may buhay itong sariling humihinga sa dilim. At pakiramdam niya, may inililihim itong matagal nang gustong lumabas. Hindi mahimbing ang tulog ni Nanay Pacheta ng gabing iyon. Paulit-ulit siyang nagigising, tila may humihila sa kanyang diwa pabalik sa ibabaw ng kamalayan. Sa tuwing didilat siya, madilim pa rin ang kisame ng kanyang bahay. At ang tanging liwanag ay mula sa manipis na sinag ng buwan na sumisingit sa siwang ng bintana. Ngunit hindi ang dilim ang gumugulo sa kanya, kundi ang pakiramdam na may kung anong gumagalaw sa labas. Parang may naglalakad sa tuyong dahon. Mabagal. Mabigat. May pagitan ang bawat hakbang na para bang may pasan ang kung sino man. Pinilit niyang makinig. Tumigil ang tunog. Maya-maya ay naroon na naman. Kaladkad. Hinto. Kaladkad. Humigpit ang hawak niya sa kumot. Sanay siya sa mga ingay ng gabi. Huni ng kuliglig, ihip ng hangin, kalansing ng bubong. Pero iba ito. May bigat. May layon.
Para bang may hinahanap. Umupo siya sa banig at sumandal sa dingding. Hindi na siya makatulog. Hinintay na lamang niya ang liwanag ng umaga. Nang tuluyang tumilaok ang manok at kumupas ang dilim, saka siya tumayo. Mabagal ang kanyang mga hakbang papuntang likod bahay. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang malamig na dampi ng lupa sa talampakan. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng basang kahoy. At agad niyang nakita. Mas lumaki ang hukay sa paanan ng balete. Hindi na iyon simpleng kalmot ng hayop. Malalim na ang lupa, parang may kinayod palabas. May mga ugat na nakalitaw, makakapal, madilim, at tila basa. Lumapit siya. Ang mga ugat na dati nakahimlay lamang sa lupa ay waring umangat ng bahagya na parang gumapang sa magdamag. May ilang nakapulupot sa isa't isa, gaya ng mga daliring nagsusuklian ng yakap. Hindi niya maalala kung ganito ba talaga ang ayos noon. Sa tagal na niyang nakatira roon, kabisado niya ang bawat sulok ng bakuran. Alam niya kung saan tumutubo ang damo, kung saan may bato, kung saan bumabagsak ang tuyong sanga. Ngunit ngayon, parang may nagbago. Parang hindi na pamilyar ang likod bahay. Napansin niya ang bakas ng lupa sa may pintuan ng kusina. Mga marka ng putik. Hindi niya iyon gawa. Wala siyang nilakaran kagabi. Sumunod ang tingin niya sa bakas. Mula iyon sa balete. Paabot. Papunta sa bahay. Para bang may kung anong gumapang palabas ng anino at lumapit sa kanyang tahanan. Napahawak siya sa dibdib. Biglang bumalik sa kanya ang mga kwentong naririnig niya noong bata pa siya. May mga punong hindi dapat ginagambalala. May mga lugar na hindi dapat tinatayuan ng bahay dahil may nauna nang nakatira roon. Noon tinatawanan niya lang ang mga matatanda. Ngayon siya na ang matanda. At wala nang nakakatawa. Kumuha siya ng walis tingting at sinimulang burahin ang mga bakas. Isa-isa niyang winawalis ang putik. Pilit na ibinabalik ang dating ayos ng lupa. Habang ginagawa iyon, may pakiramdam siyang may nakamasid. Hindi mula sa mga kapitbahay, kundi mula sa itaas. Dahan-dahan siyang napatingala. Ang mga sanga ng balete ay magkakapatong, makakapal ang dahon. Halos walang sinag ng araw na makalusot. Sa pagitan ng mga ugat na nakabitin, tila may maliliit na aninong nakasabit. Unay inisip niyang mga tuyong dahon lamang. Ngunit may isa roong tila mas madilim. Mas buo ang hugis. Parang buhok. Napapikit siya sandali, saka muling tumingin. Wala na. Puro dahon at baging na lamang. Napailing siya. Guni-guni lang, bulong niya. Pero hindi kumbinsido ang sarili niyang boses. Nang tanghali, dumating ang apo niyang si Lito mula sa kabilang baryo. 14 na taong gulang, payat at mausisa, palaging may dalang tirador sa bulsa. Dadalawin sana siya para mag-abot ng gulay na pinapadala ng kanyang ina. "Nanay, ang laki talaga ng puno mo," sabi nito habang nakatayo sa likod bahay. "Parang mas lumawak pa." "Ganyan na yan, sagot niya, pilit na normal ang tono. Lumapit si Lito sa balete. Agad siyang kinabahan. "Huwag ka masyadong lalapit," mabilis niyang sabi. Nagtaka ang bata. "Bakit po?" "Maraming langgam, baka kagatin ka." Tumango si Lito pero halatang hindi kumbinsido. Pinagmasdan nito ang mga ugat.
Tila may butas po dito, Nay. Napatigil siya. Anong butas? Parang may lungga? Lumapit siya. Sa pagitan ng dalawang makapal na ugat, may maitim na siwang. Hindi niya iyon napansin dati. Parang may espasyong sapat para maipasok ang kamay. O paa. O ulo. Napakadilim ng loob. Hindi abot ng liwanag. Habang nakatitig siya roon, may kung anong malamig na hangin ang lumabas mula sa siwang. Amoy lupa. Amoy luma. Amoy parang kulob na hukay. Biglang umatras si Lito. Parang may gumalaw sa loob, sabi nito. Mabilis niyang hinawakan ang balikat ng apo. Pumasok ka na sa bahay, utos niya. Bakit po? Basta, pumasok ka. May kakaiba sa kanyang boses kaya hindi na umangal ang bata. Naiwan siyang mag-isa sa harap ng balete. Tahimik ang paligid. Walang hangin. Walang ibon. Walang kuliglig. Parang biglang nabingi ang buong bakuran. At mula sa loob ng siwang, may marahang kaluskos. Parang may mga daliring kumakamot sa lupa. Dahan-dahan. Paakyat. Hindi agad umalis si Nanay Pacheta sa harap ng balete. Nakatayo lamang siya roon, tila nakapako ang mga paa sa lupa, habang nakatitig sa maitim na siwang sa pagitan ng mga ugat. Parang may kung anong humihila sa kanyang tingin paloob, na para bang may sagot doon sa lahat ng tanong na matagal na niyang iniiwasan. Ngunit kasabay ng pagila ay ang takot. Hindi simpleng kaba, kundi takot na parang matagal nang nakabaon sa dugo niya, na ngayon lamang nagising. Unti-unti siyang umatras. Hindi siya tumalikod. Hanggang makalayo siya ng ilang hakbang, saka pa lamang siya bumaling at pumasok sa bahay. Sa loob, abala si Lito sa pag-aayos ng mga gulay sa mesa. Nagkunwari siyang normal ang lahat. Nagpakulo siya ng tubig, nagsaing, naghiwa ng tuyo. Lahat ng galaw niya ay mechanical, paulit-ulit. Parang iyon lang ang paraan upang huwag mag-isip. Pero sa bawat sandali, nasa isip pa rin niya ang butas. Ang maitim na siwang, ang malamig na hanging lumabas mula roon. At ang kaluskos na tila may kung anong buhay. Nang tanghalian, kumain sila ng tahimik. Paminsan-minsan ay sumusulyap si Lito sa bintana. Nanay, sabi nito, simula bata pa ako, nandyan na ba talaga ang baleting yan? Oo, sagot niya. Hindi ba kayo natatakot? Hindi siya agad nakasagot. Matagal bago siya nagsalita. Noong una, hindi. Kailan po kayo nagsimulang matakot? Napatigil siya sa pagsubo. May kung anong lumang alaala ang umangat sa isip niya. Mga imaheng matagal na niyang ibinaon. Bata pa siya noon. 10 taong gulang marahil. Sariwa pa ang mukha ng kanyang ama. Buhay pa ang kanyang ina. Maliit pa ang bahay, mas payat pa ang puno ng balete. Ngunit kahit noon, malaki na iyon kumpara sa iba. Naalala niyang pinagbawalan silang maglaro sa likod. Huwag kayong lalapit sa puno, sabi ng kanyang ina. Bakit? Tanong niya noon. Dahil hindi lahat ng lugar ay para sa tao, sagot ng matanda. Isang hapon, may nawawalang kambing ang kapitbahay nila. Hinanap nila sa buong baryo. Natagpuan iyon kinabukasan. Sa paanan ng balete. Patay. Walang sugat. Parang natuyuan lang ng dugo. Simula noon, may mga bagay nang hindi ipinaliwanag sa kanila.
At natutunan niyang huwag nang magtanong. Matagal na, sagot niya kay Lito. Matagal na akong natatakot. Tahimik na muli ang bata. Pagkatapos kumain, umalis din si Lito. May pasok pa raw kinabukasan. Naiwan siyang mag-isa. Mas mabigat ang katahimikan kapag walang kasama. Mas maririnig ang sariling tibok ng puso. Sinubukan niyang matulog sandali sa papag, pero hindi siya dalawin ng antok. Sa halip, bumangon siya at lumabas. Parang may kung anong nagtutulak sa kanya pabalik sa balete. Sa liwanag ng hapon, mas malinaw ang lahat. Ang mga ugat, ang lupa, ang siwang. Ngunit mas malinaw din ang kakaiba. May mga nakapulupot na manipis na baging sa paligid ng butas na tila wala roon kahapon. Parang may tinatakpan. Parang ayaw ipakita. Lumapit siya, may hawak na itak na gamit niya sa paghahawan ng damo. Hindi niya alam kung bakit niya iyon dinala. Marahil para may sandata. Marahil para may lakas ng loob. Dahan-dahan niyang inalis ang mga baging. Isa-isa. Habang natatanggal ang mga iyon, mas lumalaki ang bunganga ng siwang. Mas umiitim. Mas lumalalim. Naramdaman niyang lumamig ang hangin sa paligid. Parang may lilim kahit tirik ang araw. Sumilip siya sa loob. Wala siyang makita. Parang sinisip-sip ng dilim ang liwanag. Ngunit maya-maya may napansin siya. May nakasilip na bagay sa loob. Hindi bato. Hindi ugat. Kundi parang kahoy. Makinis. Pantay. Parang hindi natural. Pinahaba niya ang itak at marahang itinulak ang lupa sa gilid. Unti-unting lumitaw ang hugis. Isang sulok. Parang kahon o kabaong. Napaatras siya. Napatakip ang kamay sa bibig. Hindi iyon maaaring naroon. Walang naglibing sa bakuran niya. Walang bangkay. Walang sementeryo. Pero malinaw ang hugis. Parang may inilagay doon matagal na. Matagal na matagal na. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala na matagal na niyang nilimot. Noong unang taon niya sa bahay na ito, may matandang albularyo na dumaan. Pinagmasdan nito ang balete at sinabi, "May nakabaon dyan. Mas mabuting huwag mo nang alamin kung ano." Tinawanan lang niya noon. Akala niya pananakot lang. Ngayon, parang bumalik ang boses ng matanda sa hangin. "May nakabaon dyan." Napatingin siya sa kahon. Habang nakatitig, tila may marahang pag-uga sa lupa. Napakaliit. Ngunit ramdam niya. Parang may kumikilos sa ilalim. Parang may gustong umangat. Dahan-dahan niyang naramdaman ang panginginig ng kamay niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naisip noon. Paano kung hindi ang puno ang nakatanim sa lupa? Paano kung may ibang bagay mo na roon bago pa tumubo ang balete? At ang punong iyon ay tumubo lamang upang takpan kung anuman ang nakalibing? Matagal na nakatayo si Nanay Pacheta sa harap ng siwang. Hindi niya mayalis ang tingin sa sulok ng kahoy na nakalitaw mula sa lupa. Sa liwanag ng hapon, malinaw ang hugis nito. Hindi iyon likha ng kalikasan. Pantay ang pagkakatabas, makinis ang gilid. Parang ginawa ng kamay ng tao. Parang kahon. Parang kabaong. Pinahid niya ang pawis sa noo kahit malamig ang hangin.
Hindi niya maalala kung kailan siya huling nakaramdam ng ganitong uri ng takot. Iyong hindi maipaliwanag, iyong parang may malamig na kamay na pumipisil sa puso. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Baka lumang troso lang. Baka basurang inanod ng baha. Baka kung ano lang. Pero sa ilalim ng mga palusot, may boses na mahina ngunit matigas. Alam mo kung ano yan. Alam mo. Umupo siya sa isang lumang bangkito sa lilim, pinagmamasdan ang balete na tila ba ito rin ay nagmamasid pabalik sa kanya. Tahimik ang paligid. Walang batang naglalaro sa kalsada. Walang manok na tumitilaok. Maging ang hangin ay tila huminto. Ang mga dahon ng balete ay hindi kumikilos. Parang isang litrato ang buong bakuran. At sa gitna nito, siya lamang ang may hininga. Bigla niyang naalala ang isang pangyayari, maraming taon na ang nakalipas. Bagong lipat pa lamang siya noon sa bahay. Bagong kasal, bata pa at malakas. Isang gabi, may kumatok sa pintuan. Isang lalaking hindi niya kilala. Maputla, payat at halatang pagod. Humihingi ito ng tubig. Pinainom niya. Naupo ito saglit sa may lilim ng balete. Tahimik lang. Parang may iniiwasang tingnan. Bago umalis, sinabi nito, may mga lugar na nagtatago ng mga bagay na ayaw nang maalala. Kung may makita ka, huwag mong huhukayin. Hindi niya naintindihan nun. Akala niya baliw lamang. Ngayon, bumabalik ang mga salita. May makita ka, huwag mong huhukayin. Napatingin siya sa itak sa kanyang kamay. Parang mabigat bigla. Parang mali ang ginagawa niya. Ngunit may kung anong mas malakas kaysa sa takot. Kuryosidad. At ang pakiramdam na kung hindi niya aalamin, hindi siya patatahimikin ng punong iyon. Tumayo siya. Lumapit. Muling lumuhod sa lupa. Dahan-dahan niyang hinawi ang natitirang lupa sa gilid ng kahoy. Unti-unti, mas lumilitaw ang hugis. Hindi lamang sulok, kundi isang buong takip. May mga pako, kalawangin, matagal na. Parang dekada nang nakabaon. Napaatras siya. Hindi siya nagkamali. Isang kahon, isang kabaong. At naroon ito sa bakuran niya. Sa ilalim ng balete, walang marka, walang pangalan. Tahimik. Bigla niyang narinig. Isang napakahinang tunog. Sa una, inisip niyang tibok ng puso niya. Ngunit hindi. Galing ito sa lupa. Isang marahang paghinga. Parang hangin na sumisingaw sa siwang. Mahaba. Mabagal. Paulit-ulit. Napatigil siya. Pinakinggan. Naroon pa rin. Parang may dibdib na umaangat at bumababa sa ilalim ng lupa. Napahawak siya sa lupa gamit ang palad. Malamig, basang-basa, at bahagyang gumagalaw. Hindi ito lindol. Hindi ito imahinasyon. May panginginig. Napakaliit. Ngunit totoo. Parang may humihinga sa ilalim. Napatayo siya ng biglaan. Hindi niya kaya. Hindi niya kayang hukayin pa. Hindi niya gustong makita kung ano ang laman. Sa unang pagkakataon, gusto niyang magkunwaring wala siyang nakita. Tinabunan niya muli ng lupa ang kahon. Mabilis. Padalos-dalos. Tinapakan pa niya para matakpan.
Pagkatapos ay hinawi niya pabalik ang mga baging na parang gustong ibalik ang lahat sa dati. Parang kung maitatago niya ito, mawawala rin. Ngunit habang ginagawa niya iyon, napansin niya ang isang bagay. May manipis na ugat ng balete na nakapulupot sa gilid ng kahon. Hindi basta nakadikit, kundi nakabone. Parang yumayakap, parang humahawak, at ang ugat na iyon ay makapal na, tila matagal nang tumubo roon. Parang matagal nang kasama ng kahon, parang may binabantayan, or may kinukulong. Biglang dumilim ang langit, hindi dahil gabi na, kundi dahil may makapal na ulap na dumaan. Lalong lumamig ang hangin. At sa sandaling iyon, naramdaman niya, hindi siya nag-iisa. May presensyang nakatayo sa likod niya. Hindi niya narinig ang yapak. Hindi niya naramdaman ang paglapit. Pero sigurado siya, may nakamasid. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala. Pakuran lang. Damo. Bakod. Ngunit nang ibinalik niya ang tingin sa balete, tila mas malapit ito kaysa kanina. Mas malaki, mas madilim, at sa pagitan ng mga nakalaylay na ugat, may hugis na tila nakatayo. Matangkad, payat, hindi malinaw, parang anino na walang pinanggagalingang liwanag. Saglit lang, isang kisap, at nawala. Napatakbo siya pabalik sa bahay, mas mabilis kaysa sa kaya ng kanyang edad. Isinara ang pinto, ikinandado. Sumandal siya rito habang hinihingal. Sa labas, tahimik pa rin ang lahat. Ngunit alam niyang hindi na pareho ang bakuran niya. May nakabaon doon. At anuman iyon, pakiramdam niya ay hindi ito natutulog. Naghihintay lamang. Hindi na muling lumabas si Nanay Pacheta ng gabing iyon. Maaga pa lamang ay isinara na niya ang lahat ng bintana. Ikinabit ang mga kawit. Hinarangan pa ng lumang aparador ang pintuan sa likod na matagal nang hindi ginagamit. Sa maliit na bahay, parang lumiit din ang kanyang mundo. Ang dating maluwag na espasyo ay naging masikip. Ang dating katahimikan ay naging mabigat. Umupo siya sa tabi ng lamparang digaas, pinagmamasdan ang mahinang apoy. Sa tuwing gagalaw ang mitsa, sumasayaw ang anino sa dingding. Minsan, napapalingon siya. Parang may ibang anino na gumagalaw. Pero wala naman. Siya lang. At ang singing bahay. At ang onyis ang punong alam niyang naroon pa rin, nakatayo sa likod, hindi natitinag. Hindi siya kumain ng hapunan. Wala siyang gana. Ang tiyan niya ay parang may bato. Humiga siya sa banig, ngunit nanatiling bukas ang mga mata. Pinakikinggan niya ang gabi. Sa malayo, may tahol ng aso. May dumaan na tricycle sa kalsada. May kuliglig. Mga pangkaraniwang tunog. Ngunit sa ilalim ng lahat, may isa pang tunog na hindi niya maihiwalay. Isang marahang kaluskos. Galing sa likod. Galing sa direksyon ng balete. Parang may gumugulong na lupa. Parang may kumakamot. Minsan, parang may mahinang pagkatok sa dingding. Hindi niya alam kung totoo o likha lamang ng isip. Ngunit sa bawat marinig niya iyon, sumisikip ang dibdib niya. Pinilit niyang magdasal. Paulit-ulit. Hanggang sa mapagod ang bibig niya sa pagbigkas ng parehong salita. Sa wakas, nakatulog siya. Ngunit hindi payapa ang tulog. Nanaginip siya. Bata siya muli sa panaginip.
Nasa likod bahay ng lumang bahay nila. Mas maliit ang balete noon, ngunit pareho ang anyo. Nakapulupot ang mga ugat, makapal ang katawan, tila may sariling paghinga. May mga taong nakatayo sa paligid. Mga lalaking hindi niya kilala. May dalang pala. May dala ring kahoy na kahon. Pinapanood niya sila mula sa bintana. Gabi. Walang buwan. Ang tanging liwanag ay mula sa gasera. Tahimik silang naghuhukay sa paanan ng balete. Walang nagsasalita. Parang may lamay. Pagkatapos, ibinaba nila ang kahon sa hukay. Narinig niya ang mahinang pagkatok mula sa loob. 3 beses. Sunod-sunod. Parang may humihingi ng tulong. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pigilan sila. Pero hindi siya makagalaw. Parang nakapako ang mga paa niya. Isinara ng mga lalaki ang hukay. Tinabunan ng lupa. Pagkatapos, may isang matandang babae na lumapit sa puno. May hawak na mangkok na may dugo ng manok. Ibinuhos niya iyon sa lupa at nagsalita ng mga salitang hindi maintindihan. Pagkatapos noon, biglang tumubo ang balete. Mabilis. Sa harap mismo ng kanyang mga mata. Parang may tumutulak mula sa ilalim. Parang may sumisibol mula sa bangkay. Lumaki ang puno. Lumapad. At nilamon ng mga ugat ang lupa kung saan nakabaon ang kahon. Doon siya napasigaw. At doon siya nagising. Mabilis ang tibok ng puso niya. Basa ang noo. Madilim pa ang paligid. Hindi pa umaga. Napaupo siya at hinawakan ng dibdib. Panaginip lang, sabi ng isip niya. Pero masyadong malinaw, masyadong detalyado. Parang alaala. Hindi gawa ng imahinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Sa liwanag ng buwan, kita ang balete. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ngunit may kakaiba. May bahagi ng lupa sa paanan nito na tila mas mataas kaysa kahapon. Parang may umangat mula sa ilalim. At sa gilid ng bakuran, may bakas ng paa. Papalayo. Hindi papunta. Papalayo. Parang may lumabas. Napahawak siya sa bibig. Ang panaginip niya. Ang kahon, ang paghinga sa lupa, ang pag-angat ng lupa. Biglang nagdikit-dikit ang lahat. May nakabaon. At marahil hindi na iyon nakabaon ngayon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang bagay na mas mabigat kaysa takot. Pagsisisi. Dahil baka noon pa man, may alam na siya. At pinili lang niyang kalimutan. Madaling araw pa lamang ay gising na si Nanay Pacheta. Hindi na siya muling nakatulog matapos ang panaginip. Nakatayo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang likod bahay habang dahan-dahang namumuti ang silangan. Ang langit ay kulay abo. Tila may nakapatong na manipis na up sa buong baryo. Mas tahimik ang umagang iyon kaysa karaniwan. Walang tilaok ng manok. Walang yabag ng kapitbahay. Parang walang gustong gumising. Napatingin siya sa bakuran. Naroon pa rin ang balete. Ngunit may kung anong mali. Ilang sandali bago niya napagtanto kung ano. Ang mga manok niya. Karaniwan, paggising pa lamang niya ay nagkakagulo na ang mga iyon sa ilalim ng bahay. Naghahanap ng pakain. Ngayon, wala. Lumabas siya.
Bitbit ang mangkok ng darak. Tinawag niya ang mga manok. Walang sumagot. Nilapitan niya ang kulungan. Bukas ang pinto. Hindi niya ito iniiwang bukas. Lalong lumamig ang pakiramdam niya. Lumibot siya sa gilid ng bahay. Doon niya nakita. Isa sa mga manok nakahandusay sa damo. Patay. Walang dugo. Walang sugat. Parang bigla na lang nahinto ang buhay. May isa pa. At isa pa. Tatlo silang nakahiga, magkakalayo. Pare-pareho ang anyo. Tuyot. Parang may humigop ng lakas sa loob. Nanlambot ang tuhod niya. Naalala niya ang kambing noon. Parehong-pareho. Walang marka. Walang paliwanag. Napalingon siya sa balete. Ang mga ugat nito ay tila mas nakausli ngayon. Parang mas marami, mas makapal. May ilan na halos umabot na sa likod ng kulungan ng manok. Parang gumagapang sa gabi. Parang naghahanap. Dahan-dahan siyang umatras. Pero may natapakan siya. Ng isang bagay na matigas. Pagtingin niya, isang lumang pako. Kalawangin. Mahaba. Parang galing sa kahon. Napatingin siya sa paanan ng balete. Ang lupang tinabunan niya kahapon ay tila nabungkal muli. Hindi malalim, pero halatang may umangat. Parang may tumulak mula sa ilalim. At sa gitna nito, may bakas ng pagkakahawi ng lupa na tila may dumaan palabas. Isang pahabang marka. Hindi yapak ng tao. Hindi rin hayop. Parang may mabigat na bagay na kinaladkad. Mula sa siwang. Papunta sa damuhan. Papunta sa bahay. Bigla siyang nakaramdam ng hilo. Pinilit niyang huminga ng malalim. Hindi maaari. Hindi maaaring may lumabas mula roon. Kahon lang yon. Lumang kahon. Wala nang iba. Pero ang isip niya ay ayaw maniwala. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa bahay. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may sumusunod. Hindi siya lumilingon. Ayaw niyang may makita. Pagpasok niya sa kusina, napahinto siya. May putik sa sahig. Mga marka. Hindi galing sa paa. Parang hinatak na tela o kahoy. May manipis na guhit na papunta sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kamay niya habang lumalapit. Sumilip siya sa ilalim. Wala. Ngunit may amoy. Amoy lupa. Amoy bulok na kahoy. At may basang bakas na hindi pa tuyo. Napaupo siya sa silya. Parang biglang tumanda ang katawan niya ng 10 taon. Hindi na ito panaginip. Hindi na ito haka-haka. May nangyayari. At ang bahay niya ay hindi naligtas. Napatingin siya sa dingding kung saan nakasabit lumang larawan nila ng kanyang asawa. Matagal na itong kupas. Ngunit malinaw pa rin ang ngiti nito. Matapang. Palaging sinasabi sa kanya noon na walang dapat katakutan hanggat wala kang ginagawang masama. Ngunit ngayon, may bumubulong sa isip niya. Paano kung may ginawa na kayo noon? Paano kung may inilibing? Paano kung may itinago? Hindi niya maalala ng buo. Parang may bahagi ng kanyang kabataan na nabura. Parang may lihim ang matatanda noon na hindi na ipasa sa kanya. O sadyang ayaw nilang ipasa. Sa labas, biglang umihip ang hangin. Malakas. Napakilos ang mga dahon ng balete. Sa unang pagkakataon,
Narinig niya ang tunog na parang buntong hininga mula sa puno. Mahaba. Mabigat. Parang pagod na paghinga ng isang matandang nilalang. At kasunod nito, may mahinang lagitik. Parang may kahoy na kumikiskis sa lupa. Parang may mabigat na bagay na gumagalaw. Mula sa likod. Papunta sa bahay. At sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Anuman ang nakabaon noon, hindi na iyon kontento sa ilalim ng lupa. At kung anuman iyon, marunong na itong lumapit. Maghapon na hindi lumabas ng bahay si Nanay Pacheta. Isinara niya ang lahat ng bintana kahit mainit ang panahon. Hinayaan niyang mabalot ng kulob na hangin ang loob ng bahay, kaysa naman may kung anong makapasok mula sa likod. Paminsan-minsan ay lumalapit siya sa pintuan at nakikinig. Wala. Ngunit mas nakakatakot ang walang marinig. Dahil mas malinaw ang bawat maliit na galaw. Ang paglangit-ngit ng sahig. Ang kaluskos ng dingding. Ang sariling hinga. Naupo siya sa silya malapit sa altar. Hawak ang rosaryo. Hindi siya paladasal noon. Ngunit ngayon, kumakapit siya sa bawat butil na parang iyon ang huling lubid na hahawak sa kanya. Habang gumagalaw ang mga daliri niya, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Mga alaala na matagal niyang ibinaon. Hindi dahil nakalimutan, kundi dahil pinili niyang huwag alalahanin. Noong bagong lipat pa lamang sila ng asawa niya sa bahay na iyon, hindi pa ganoon kalaki ang balete. Ngunit naroon na ito. At may mga bumisita sa kanila isang gabi. 3 matanda. Hindi niya kilala ang mga mukha, ngunit kilala sila ng asawa niya. Hindi sila pinapasok sa bahay. Sa likod sila nag-usap. Sa ilalim ng puno. Narinig niya ang ilang piraso ng usapan mula sa bintana. Tungkol sa isang tao. Isang lalaking nawawala. Isang dayong napadpad sa baryo. May sakit daw sa isip. May ginawang masama. May tinakasan. Hindi malinaw. Ngunit ang malinaw sa kanya ay ang tono. Hindi iyon usapan ng awa, kundi usapan ng pasya. Parang may hahatulan. Kinabukasan, may hukay sa ilalim ng balete. Tinanong niya ang asawa, "Bakit may hukay?" "Para sa patay na aso," sagot nito. Ngunit wala silang aso. At hindi amoy bangkay ang hangin noon. Amoy bagong hukay. Amoy lupa na sariwa. At nang gabing iyon, may narinig siyang pagkatok. Mahina. Mula sa likod bahay. Paulit-ulit. Parang may humihingi ng saklolo. Tinakpan niya ang tainga niya at pinilit matulog. Kinabukasan, wala na ang tunog. At simula noon, hindi na nila pinag-usapan yon. Hindi na siya nagtanong. Hindi na siya lumapit sa balete. Parang may tahimik silang kasunduan. Kalimutan. Ngayon, malinaw sa kanya. Hindi siya inosente. Hindi man siya humawak ng pala, naroon pa rin siya. Nakatira sa lupa na may lihim. Tahimik habang may inililibing. Ang bahay na ito ay itinayo sa ibabaw ng katahimikan ng iba. At ang katahimikang iyon ay tila nagsasawa na. Bigla siyang napahinto. May narinig siya. Sa ilalim ng sahig, isang marahang pagkaluskos. Parang may kumakamot sa kahoy. Dahan-dahan. Paulit-ulit. Napatingin siya sa ibaba ng mesa. Tahimik. Ngunit naroon muli.
Kuskos. Gasgas. Parang may matigas na bagay na humahagod sa ilalim ng tabla. Napaatras siya. Sumandal sa dingding. Humigpit ang hawak sa rosaryo. Lumipas na yon, bulong niya sa sarili. Matagal na yon, wala na yon. Ngunit ang bahay ay tila hindi sang-ayon. May alikabok na nahulog mula sa kisame. May tabla na bahagyang umangat. At sa pagitan ng siwang ng sahig, may manipis na guhit ng putik na dahan-dahang sumisingaw. Parang may basa sa ilalim, parang may galing sa lupa. Napahawak siya sa bibig. Unti-unting umakyat ang amoy. Amoy lupa. Amoy kahoy na matagal nang nakabaon. Amoy kabaong. At kasabay nito isang tunog na hindi niya malilimutan. 3 marahang katok. Mula sa ilalim ng sahig. Sunod-sunod. Parang kahapon. Parang sa panaginip. Parang noon. Parang may bumalik. At sa sandaling iyon, alam niyang may isang bagay na hindi na maaring ikwento o itago. Dahil anuman ang nasa ilalim ng balete noon, hindi na ito kontento sa ilalim ng lupa. Hinahanap na siya nito. Hindi dahil galit, kundi dahil naaalala siya. Hindi na hinintay ni Nanay Pacheta ang gabi. Bandang hapon pa lamang, ramdam na niya ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Parang masikip ang bawat sulok na tila ba sumisikip ang mga dingding habang tumatagal. Ang pagkatok mula sa ilalim ng sahig ay hindi na naulit, ngunit mas nakakatakot ang kawalan nito. Mas mabuti pang may marinig. Mas malinaw ang may tunog. Kapag tahimik, mas malikot ang isip. Umupo siya saglit sa silya at pinilit mag-isip. Kung mananatili siya roon, para siyang naghihintay lamang. Kung may kung anong lalabas mula sa lupa, doon siya aabutan. Matanda na siya, oo. Pero hindi pa siya handang mamatay sa takot sa sarili niyang bahay. Tumayo siya. Kinuha ang itak. Hindi bilang sandata, kundi bilang lakas ng loob. Isinuot niya ang lumang tsinelas at dahan-dahang binuksan ang pintuan sa likod. Sumalubong ang hangin. Malamig kahit dapit hapon. Ang balete ay nakatayo pa rin, mas maitim ang kulay dahil sa papalubog na araw. Mahaba ang anino nito, halos abot ang pintuan ng bahay. Parang kamay na gustong pumasok. Naglakad siya palabas. Bawat hakbang ay mabigat. Ramdam niya ang pintig ng tenga niya. Tahimik. Masyadong tahimik. Walang ibon sa mga sanga. Walang kuliglig sa damo. Parang iniiwasan ng lahat ang punong iyon. Lumapit siya sa paanan ng balete. Doon sa lugar na hinukay niya kahapon. Ang lupang tinabunan niya ay muling nakaumbok. Mas malinaw ngayon. Parang may itinulak mula sa ilalim. May bitak sa gitna. At sa pagitan ng bitak, may nakalitaw na kahoy. Mas malaki kaysa dati. Hindi na sulok lamang, kundi kalahati ng takip. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya hinukay. Ngunit tila kusa itong umaangat. Parang may kamay na nagtutulak mula sa loob. Lumuhod siya. Nanginginig ang tuhod. Hinawi niya ang lupa gamit ang kamay. Basang-basa ang lupa. Malamig. Parang bagong hukay. Unti-unting lumitaw ang buong hugis. Isang kabaong. Lumang-luma. Kupas na ang kahoy. May mga bitak na. Ngunit buo pa rin.
At ang pinaka nakapangilabot ay ang mga ugat ng balete. Nakabalot ang mga ito sa kabaong. Mahigpit. Parang mga daliring ayaw bumitaw. Parang matagal nang pinipigilan ang pagangat. Parang matagal nang nagbabantay. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. At sa unang pagkakataon, may pumasok na malinaw na kaisipan sa isip niya. Baka hindi kulungan ng balete. Baka bantay. Baka hindi nito pinapalakas ang nasa loob. Baka pinipigilan nito. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa puno. Parang pareho silang matagal nang may pasan. Parehong tahimik. Parehong may binabantayan. Isang marahang tunog ang nagmula sa loob ng kabaong. Isang gasgas. Parang kuko sa kahoy. Dahan-dahan. Sunod, may marahang pag-uga. Bahagyang gumalaw ang takip. Napaatras siya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, tumayo siya at nakatitig lamang. Pagod na siyang tumakbo. Pagod na siyang matakot. Kung ano man ito, matagal na itong naroon. At marahil, matagal na rin siyang hinihintay. Unti-unting kumalas ang isang ugat ng balete. Parang naputol. Bumagsak sa lupa. Sumunod ang isa pa. Parang may naglalaban sa ilalim. Parang may pilit kumakawala. Ang takip ng kabaong ay bahagyang umangat. Isang daliri ang lumitaw. Maputla. Payat. Balot ng putik. Gumagalaw. Parang naghahanap ng mahahawakan. Humigpit ang hawak niya sa itak. Ngunit hindi niya alam kung kaya niyang gamitin iyon. Ang daliri ay sinundan ng kamay. Pagkatapos, isang braso. Mabagal ang paggalaw, parang matagal nang nakahiga. Parang nanigas sa loob ng maraming taon. At kasabay ng pag-angat nito, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagkaluskos ang mga dahon ng balete. Parang nagrereklamo. Parang nagdadalamhati. Parang may pinipigilan na ayaw pakawalan. Ngunit patuloy pa rin ang pag-angat. At doon, sa dapit hapon, sa ilalim ng dambuhalang balete, malinaw sa kanya na hindi na ito lihim ng nakaraan. Hindi na ito alaala. Hindi na ito kwento. Ito ay bumabangon at paparating sa kanya. Hindi gumalaw si Nanay Pacheta. Nakatayo lamang siya sa harap ng kabaong habang ang dapit hapon ay unti-unting nagiging gabi. Ang liwanag ng langit ay kumukupas at ang balet ay lalong nagiging aninong mas malaki kaysa sa bahay. Ang kamay na lumitaw mula sa loob ay nanginginig. Mabagal ang galaw, tila naninibago sa hangin. Parang unang beses muling makahinga. Maputla ang balat, halos kulay abo. Nakadikit ang putik sa mga kuko. Mahahaba ang daliri, payat at tila tuyot. Ngunit hindi ito buto. Hindi ito kalansay. May laman. May balat. Parang hindi binura ng panahon. Ang takip ng kabaong ay unti-unting umangat pa. May lagitik ng kahoy na napupunit. May mga ugat ng balete na napuputol habang pilit na kumakalas. Parang may dalawang puwersang naghihilahan. Ang lupa at ang kung anong nasa loob. Gusto niyang umatras. Gusto niyang tumakbo papasok ng bahay at ikandado ang sarili. Ngunit may pumipigil sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na itong sandali. Na ito ang dapat mangyari. Na may utang ang lupa. At siya ang sisingilin.
Unti-unting umangat ang ulo mula sa loob. Nalantad ang mukha. Napahinto ang paghinga niya. Hindi iyon bulok. Hindi iyon buto. Isang mukha ng tao. Lalaki. Payat ang pisngi. Lumulubog ang mga mata. Maputla, ngunit buo. Parang bagong patay. Parang hindi tumanda. At ang pinaka nakapangilabot ay ang mga mata. Bukas. Hindi kumikislap. Nakatitig diretso sa kanya. Parang matagal nang naghihintay. Parang kilala siya. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Ang lalaki ay dahan-dahang bumangon mula sa kabaong. Narinig niya ang pagkaluskos ng basang damit. Suot pa rin nito ang kupas na kamiseta at pantalon. Parehong nabubulok ang tela ngunit nakakapit pa sa katawan. Habang umaangat ito, napansin niya ang mga marka sa leeg. Madidilim. Parang lubid na minsang nakapulupot. Parang sinakal. Biglang sumakit ang ulo niya. May mga larawan na sumabog sa isip niya. Ang mga lalaking may pala. Ang hukay. Ang kaipi di kahon. Ang pagkatok. Ang kanyang asawa, tahimik, hindi makatingin sa kanya kinabukasan. At isang gabing may bulong-bulungan sa baryo. May nahuling magnanakaw. May dayong baliw. May ikailangang mawala. Para sa kapayapaan. Para sa kaligtasan ng lahat. Walang pulis. Walang tanong. Sariling hatol. Sariling hustisya. At sila ang naglibing. Doon. Sa ilalim ng balete. Hindi niya nakita ang aktwal na ginawa. Pero alam niya ngayon. Alam niya sa paraan ng pag-iwas ng asawa niya noon. Sa paraan ng pananahimik ng matatanda. Sa paraan ng paglaki ng balete matapos ang gabing iyon. Ang puno ay itinanim hindi para sa lilim, kundi para magbantay. Para takpan. Para itali ang isang kaluluwang hindi matahimik. Ang lalaki ay tuluyan nang nakatayo sa lupa. Hindi tuwid. Bahagyang nakayuko. Parang mabigat pa rin ang katawan. Parang may pasan na lupa sa likod. Ang mga paa nito ay dahan-dahang umapak sa damuhan. Walang bakas ng tunog. Ngunit bawat hakbang ay parang may humahatak sa dibdib niya. Hindi ito sugod. Hindi ito galit. Mas nakakatakot. Dahil mabagal. Sigurado. Diretso sa kanya. Humigpit ang hawak niya sa itak pero hindi niya maitaas. Ang kamay niya ay parang bato. Tumigil ang lalaki ilang hakbang ang layo. Nakatitig lang. Matagal. At sa wakas, gumalaw ang bibig nito. Hindi bumuka ng malaki. Bahagyang kibot lamang. Ngunit may tunog na lumabas. Mahina. Gas-gas. Parang lupa na kumikiskis sa kahoy. Isang salita. Naalala mo. Nanlaki ang mata niya. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Muling nagsalita ang lalaki. Mas malinaw. Iniwan ninyo. Ang dibdib niya ay parang pinipiga. Hindi siya ang pumatay. Hindi siya ang naghukay. Pero naroon siya. Tahimik. Nakatingin sa bintana. At wala siyang ginawa. At marahil para sa nilalang na ito, sapat na iyon. Ang balete sa likod nila ay biglang kumaluskos ng malakas. Parang may umiiyak sa mga sanga.
parang may nagmamakaawa. Ngunit wala nang pumipigil. Wala nang nakatali. Malaya na ang nakabaon. At nasa harap na niya. Hindi gumalaw si Nanay Pacheta. Ang pagitan nila ng lalaki ay ilang hakbang lamang. Ngunit pakiramdam niya ay parang isang buong buhay ang layo. Ang dilim ay tuluyan ng bumaba sa bakuran. Ang huling liwanag ng araw ay nawala sa likod ng bundok. At ang balete ay naging isang dambuhalang anino na sumasakop sa buong lupa. Ang hangin ay malamig. Mabigat. Parang may dalang lumang buntong hininga mula sa ilalim ng lupa. Ang lalaki ay nakatayo pa rin sa harap niya. Payat. Maputla. Balot ng lupa at lumang tela. Ang mga mata ay bukas ngunit walang kislap. Tila ba hindi na para sa mundong ito. Gayunman, malinaw ang direksyon ng tingin. Sa kanya, parang hindi siya nakalimutan. Parang siya lamang ang hinintay. Unti-unti niyang ibinaba ang itak. Wala iyong silbi. Kung ito man ay tao, matagal na dapat itong buto. Kung multo naman, walang tatagos na bakal. Huminga siya ng mabagal. Hindi ko alam. Bulong niya. Halos hindi marinig ng sarili. Ngunit alam niyang hindi iyon totoo. Hindi man niya nakita ang lahat, alam niya ang nangyari noon. Alam niya kung paanong pinili niyang manahimik, kung paanong mas pinili niyang maging ligtas kaysa maging tama. Isang hakbang ang nilapit ng lalaki. Hindi mabigat. Hindi nagmamadali. Parang hindi siya hinahabol. Parang pinapapili. Sa likod nito, ang balete ay kumaluskos. Mas malakas ngayon. Ang mga ugat ay tila gumagalaw sa lupa, kumikibot na parang mga daliri. May ilang umusad palapit sa kabaong. May ilang tila gustong hilahin pabalik ang nakatayo. Biglang pumasok sa isip niya ang isang malinaw na pakiramdam. Hindi galit ang dala ng nilalang. Hindi paghihiganti. Kundi bigat. Bigat ng pagkakabaon. Bigat ng pagkalimot. Bigat ng pagiging walang pangalan. Walang dasal. Walang nakakaalalay. Isang taong nawala na parang hindi umiral. At marahil, iyon ang pinakamasakit. Patawad, mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung para saan. Kung para sa pananahimik, o para sa hindi pagtulong, o para sa mga taong tulad nila na hinayaang iba ang magpasya kung sino ang dapat mabuhay. Ang lalaki ay tumigil. Bahagyang kumiling ang ulo. Parang nakikinig. Dahan-dahan, lumuhod si Nanay Pacheta sa lupa. Masakit sa tuhod. Ngunit hindi siya umatras. Ipinatong niya ang palad sa malamig na lupa sa paanan ng balete. Hindi na kita kayang ibalik sa nakaraan, bulong niya. Pero hindi ka na mananatiling walang pangalan. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay tila nakikinig. Ipapaalam ko sa baryo, huhukayin ka ng maayos, bibigyan ng libing, hindi ka na itatago. Ang mga salita ay mabigat, ngunit totoo. Kahit pagtawanan siya, kahit sabihing matanda na siya at guni-guni lang ang lahat, gagawin niya. Dahil iyon na lamang ang kaya niyang ibigay. Hindi niya alam kung tama. Ngunit iyon ang unang beses sa mahabang panahon na may pinili siya. Hindi ang takot, kundi ang pag-amin. Mahabang katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, napansin niya. Ang hangin ay unti-unting umiinit.
Ang kaluskos ng balete ay humihina. Ang mga ugat na gumagapang ay tila bumabalik sa lupa. Parang may nabawasan. Parang may gumaan. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. Ang lalaki ay hindi na kasing lapit. Nakatayo pa rin, ngunit tila lumalabo ang hugis. Parang usok na tinatangay ng hangin. Ang mga mata nito ay hindi na nakatitig ng mabigat. Mas tahimik na. Mas malayo. Unti-unti, bumaba ang katawan nito. Hindi nahulog. Hindi bumagsak. Parang hinigop pabalik ng lupa. Hanggang sa mga paa. Hanggang tuhod. Hanggang dibdib. Hanggang ulo. At sa huli, ang mga mata. Sandaling nagtagal. Tumingin sa kanya. Hindi nagalit. Hindi na naghahanap. Kundi pagod. Pagkatapos ay nawala. Naiwan ang kabaong. Bukas. Walang laman. At ang balete. Tahimik. Walang kaluskos. Walang anino na gumagalaw. Parang ordinaryong puno lamang. Napaupo siya sa lupa at napahikbi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat na matagal na niyang pasan na ngayon lang niya naramdaman ng buo. Maya-maya, sumikat ang buwan. At sa liwanag nito, ang balete ay hindi na mukhang halimaw. Isa na lamang itong matandang puno. Matandang saksi. Matandang bantay. Kinabukasan, maagang nagpunta si Nanay Pacheta sa barangay. Kinausap ang kapitan. Ikinwento ang lahat. May ilan na hindi naniwala. May ilan na natahimik. Ngunit nang hukayin nila ang paanan ng balete, natagpuan nila ang lumang kabaong. Walang laman. Ngunit may mga pako. May bakas ng lumang tela. At may marka ng lubid. Sapat na upang may maalala ang mga pinakamatatandais. Sapat na upang may umamin. At sa unang pagkakataon, may pangalang binanggit. May dasal. May kandila. May maayos na libing. Mula noon, hindi na muling naging mabigat ang hangin sa likod bahay. Hindi na namatay nang walang dahilan ang mga manok. Hindi na gumalaw ang lupa sa gabi. At ang balete nanatili. Ngunit hindi na bilang bantay ng lihim, kundi bilang alaala na may mga bagay na maaring ibaon ng lupa, ngunit hindi kailanman tuluyang mawawala hanggat may taong handang umalala. At tuwing umaga, habang nagwawalis si Nanay Pacheta sa ilalim ng lilim nito, hindi na siya natatakot. Tahimik na lamang siyang tumitingala sa mga sanga. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang anino ng balete ay hindi na mabigat. Para na lamang itong yakap ng isang matandang kaibigan. Wakas,